Lalong tumindi ang palitan ng atake ng Israel at Iran kung saan naglunsad ang Israel ng isang massive strike upang wasakin ang mga mahahalagang pasilidad ng Iran alinsunod sa utos ni Katz at Netanyahu. Ngunit hindi naman nagpatinag ang Iran at gumanti naman ito ng drone at missile strike at kabilang sa mga tinamaan nito ay ang mga refueling aircraft ng Amerika kabilang ang isang A3 Sentry AWACS habang ang Houthi naman sa Yemen ay sumali na rin sa giyera at nagpaula ng mga missiles sa Israel. فهات المقاومة في لبنان والعراق. Kasunod ng isinagawang pagkumpirma, sinalakay ng Israeli Air Force ang heavy water factory sa Arak na may precise guidance mula sa mga intelligence nito. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Iran na isang mahalagang infrastruktura para sa paggawa ng plutonium para sa mga sandatang nuclear ng Iran. Ang heavy water ay isang natatanging material na ginagamit upang patakbuhin ang mga nuclear reactor tulad ng kasalukuyang hindi aktibong reactor sa Iraq na orihinal na idinisenyo upang magkaroon ng kakayahang gumawa ng plutonium na weapons grade. Ang mga materyales na ito ay ginagamit din bilang pinagmumulan ng neutrons para sa mga sandatang nuclear. Sinabi ng IDF na ang pabrika ay dati nang sinalakay bilang bahagi ng 12 days Operation Rising Lion, ngunit natukoy ang paulit-ulit na pagtatangka na i-reconstruction ng rehimeng Islam sa Iran kaya't muli itong winasak ng Israel. Kasunod niyan ay sinalakay din ng Israeli Air Force ang dalawa pang pinakamalaking pabrika ng bakal sa Isfahan at Abbas sa Iran na ayon sa IDF, ang kanilang pag-atake ay isinagawa kasunod ng mga tagubilin ni Netanyahu at Katz na kumilos laban sa industriyang militar ng Iran at ito naman ang video na kuha sa loob ng pabrika noong September 2025. So we are here in Isfahan. This is a very large steel plant. Just to give you an idea, Iran is probably around the top 10 producer of steel in the world. This company is the largest in Iran. Altogether, just to give you some figures, Iran produces 60% of the steel for the whole Middle East. Ang mga ito ay mga pabrika na bumubuo ng bahagi ng value chain ng industriya ng militar ng Iran at bahagyang pagmamay-ari ng Islamic Revolutionary Guard. Ang pag-atake sa mga ito ay nagtatakip sa pinakamatinding pinsala sa Iran at epektibong pagpaparalisa sa industriya ng bakal ng Iran na inaasahang magdudulot ng bilyon-bilyong pinsala sa ekonomiya ng Iran. Isa pang inatake ng Israeli Air Force ay ang Kuhistan at Yas. Dati na itong binomba ng Israel at Amerika, ngunit ayon sa monitoring ng Israeli intelligence ay mayroon pa rin umanong mga missiles ang Iran na inilulunsad mula sa lugar kaya't muli itong binomba ng Israel. Ayon sa report ay 50 Israeli fighter jets ang nag-participate sa isinagawang coordinated strike sa Iran. Bukod pa dyan ay marami pang pasilidad ang inatake ng Israel dahilan upang matodas na naman ang mga opisyal kabilang ang Head of Atomic Energy and Nuclear Weapons Developer na si Muhammad Islami, IRGC official na si Brigadier General Hossein Adlu, Head Political Ideology ng Kerman Forces na si Akbar Gabani Sadi, IRGC Senior Official Brigadier General Amir Mohammadi, Basid Field Commander Muhammad Midi Ahmadisadi, IRGC Deputy Director of Intelligence na si General Binam Rizai, IRGC Deputy Director of Operations in the National Security Command na si Hassan Karami at Air Defense Division Commander na si Muhammad Ali Kubadak. Matapos ang matinding atake na yan ng Israel, abay kaagad namang gumanti ang Iran ng drone at missile strike at kabilang sa mga tinamaan nito ay ang Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia dahilan upang masira ang ilang refueling aircraft ng Amerika kabilang ang A3 Sentry AWACS na o isang airborne warning and control system na napakamahal mga kabayan habang 15 sundalong Amerikano naman ang nasugatan. Tinamaan din ng Iran ang International Airport ng Kuwait kaya't makikita ang malaking apoy na inaapula ng mga bombero dahil tinamaan umano nito ang fuel tank pati na ang radar system ng airport. Nakuhanan naman ng mga sibilyang Israeli ang pagtama ng ballistic missiles ng Iran sa kabundukang bahagi ng Ilat Southern Israel pati na sa Bet Shemesh.
Ipinakita rin ng Iran ang isa sa pinakawalan nilang missiles kung saan sinulatan nila ito ng Thank you Germany, Pakistan, India at Spain. Ngunit mayroon naman silang mga missiles na pumalya. Ngunit habang nagbabala ang Saudi Arabia, UAE at Bahrain na nakahanda ang kanilang puwersa na tinatawag nilang multinational forces upang makipagtulungang buksan ng Strait of Hormuz, abay kaagad namang tumugon ang grupong Houthi sa Yemen. At isang araw lang ang nakalipas ay naglunsad ito ng drone at missile strike at tinarget nito ang Israel. Ngunit wala sa mga drone at missiles nito ang tumama mula sa una at pangalawang wave nito. Pero banta ng Houthi ay dudurugin umano nila ang Israel at Amerika gamit ang kanila mga hypersonic missiles. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر. Sa bago nilang video ay makikitang nagpapalakas na ang mga ito. Ayon naman sa Foreign Minister ng UAE ay hindi umano tama na isara ng Iran ang Strait of Hormuz at wala umano itong karapatan. 25% of the world's gas come from the Gulf, or oil, 20% of the world's oil come from here, or petrochemicals, 70% of the world's petrochemical needs come from the Gulf. So it's a really powerful and important passage. No country should actually hold those straits as hostage because the recipients of those flows actually go to the entire world and the entire world needs it. Matapos ang palitan ng matinding mga atake, ang Israel ay hindi pa rin tumigil sa pagbomba sa Iran kung saan muli itong binalikan ng Iran at ipinakita pa nito ang kanilang pag-refueling sa himpapawid ng Iran. At kasunod niyan ay winasak nila ang mga gusali sa Iran kabilang ang isang Science and Technology University na ginagamit umano ng IRGC. Shut your mouth.